Where were you yesterday? He demanded, a frown increasing in his brow. I tried calling you but you didn't answer. Di niya itinuloy, napatiimbagang siya. Ayaw niyang aminin ko ilang beses niya tong tinawagan kahapon, kung gaano siyang nag-aalala nang hindi nito sinasagot. Hindi komportableng tinutok ng dalaga ang paningin sa marble na sahig. Namatay ang cellphone ko. Sorry kung pinag-alala kita. Namatay daw ang cellphone. Sorry kung pinag-alala kita. Parang ang babaw naman ang rason para mawala to kahapon. Kumulo ang frustration sa dibdib niya. Pwede mo naman akong tawagan para ma-charge natin. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala sa'yo? Sorry ulit. Next time sasabihin ko kung saan ako pupunta. Tugon ito sa flat na boses. Ninanakawan siya ng mabilis sa tingin. Umiling-iling siyang nilapitan to. Mariing sinuri ang ekspresyon nito para humanap ng sagot. Nilipat ito ang tingin sa ibang direksyon. Nanginginig ang mga kamay. Something was off. He could feel it. Napapansin niyang tensyonado nitong mga balikat kung paano nito iniwas ang tingin sa kanya. Rose, masuyo niyang bulong. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay para abutin ang pisngi nito. Inayos niyang tindig. Seryosong mukhang tilutop ang dalawang kamay sa pisngi nito. Nanigas to pero hindi kumalas. Salamat, medyo gumaan ang loob niya. Akala niya tutulakan siya nito. What's wrong? May nangyari ba? Usisa niya. Dinaon ang mata sa mukha nito. Saglit. Tila may isang bagay na kumislap mula sa mga mata nito. Bigla itong umatras palayo sa kanya. Namalayan niyang kumikirot ang puso niya. Siguro, pansamantala muna tayong lumayo sa isa't isa ngayon? Anas nito and suddenly her words hit him like a punch to the gut. Lumayo? Kumurap siya. Tiningnan niya to na tila magsasalita ng kakaibang lengguwahe. Anong lumayo? Anong ibig mong sabihin? Saan naman ang galing to? Kinagat nito ang labi. Hindi pa rin siya tinitingnan ng diretsyo. I just need some space. Mabuti siguro hindi muna tayo... No! Agaran niyang tanggi. Naramdaman niyang uminit ang kanyang dibdib. May magkahalong galit at lito na gustong sumabog. Kumislot ito. Elliot, please, pagbigyan mo na ako. Ayoko nga, sabi ko. He snapped, his voice hardening. Lumapit siya palapit dito para isara ang gap sa pagitan nila. Nakala mo ba hahayaan kitang umalis ng ganito? Talk to me, Rose. What is really going on? Did I do something? Pinilig agad nito ang ulo. Malaki ang mga mata at nasa-stress. No, hindi naman tungkol sa'yo to. Eh bakit? His hands stopped, shot at grasping at her arm gently but firmly. Yumukod siya palapit sa mukha nito, nilibing ang mapagsuring tingin. Sabihin mo dahil hindi kita naiintindihan. Okay naman lahat noon ah. Ngayon parang tinutulak mo ko palayo. Anong problema? May nagbago ba? Wala. Gusto ko lang ng space. You cannot just say that. Alam ko, may rason sa likod niyan. Patawarin mo ko. Bulong nito. Kinuha ang kamay niya sa braso nito. I need to sort things out in my own. Di siya makapaniwalang pinagmasan ito. This couldn't be happening. Hindi niya naiintindihan ng bigla ang pagdidistansya nito. Binagsak niya ang balikat, pakiramdam niya, unti-unti itong nawawala. Niyanig siya sa takot na ito yung sitwasyon na iiwanan siya ng babaeng mahalaga sa kanya. Bakit isasabay pa sa pagkawala ng matalik niyang kaibigan? Rose, lumunok siya. Nawawalan ng kakayang magsalita ng normal. Nawawalan siya ng boses. Sana hindi to totoo. Hindi naman ako nakikipag-break sa'yo. Gusto ko lang ng space. Rason nito na ikinatindig ng balahibo niya. Ayaw niyang marinig ang salitang break up. Kakasimula pa lamang nila ni isang buwan wala pa. Ano to? Nakikipaglaro lang ba si Rose sa kanya? Sa tingin mo ba hindi to pakikipag-break? Umiinit ang kanyang mga mata. Kinamot ng dalaga ang braso nito. Hindi ko kaya makipag-break sa'yo. Nanghihingi lang ako ng space. Ano bang rason bakit gusto mo ng space? Bulyaw niya. Nawawalan na siya ng pasensya. Tiningnan na siya ni Rose ng diretso sa mga mata. Tagos hanggang kaluluwa ang titig nito. At napansin niyang may nagbabadyang luha sa gilid ng mga mata nito. You! Huminto saglit. Anong relasyon niyo ni Juliet? Pumitik ang puso niya. Di niya makontrol ang emosyon na maalala ulit ang panghalik sa kanya ng kaibigan kahapon. Di siya makasagot ngayon? Sabihin mo, tugtong nito. Kumikinta ba mga mata habang naghihintay sa kanyang sagot? Wala, magkaibigan lang kami. Nauutal kong sagot. Wala? Eh bakit mo siya hinalikan? Hindi ko siya hinalikan? Nakita ko kayo. Namamaos itong sagot. Ngayon nagsimula ng dumugo ng duha ng kanyang mga mukha.
Ang sarap iuntog ng sarili niya sa pader. Paano niya nagawang sakta ng babaeng mahal niya? Sumikip ang dibdib niya. Parang gusto niyang sabayan tong umiyak. It's just an action but I'll never give up my heart on her. You're the one I truly love, Rose. Ikaw ang nagpamulat sa akin na maging matapang, na kumawala mula sa mga taong kumokontrol sa akin. Sa iyo ko lang naramdaman na may isa pang taong nag-aalala at sumusuporta sa akin. Binigay ko ang buong tiwala sa iyo. Tanda akong protekta na ipaglaban ka. Ano man ang mangyari. Buong puso niyang tapat. Ni isang pagdududa hindi mababaka sa kanyang ekspresyon. Pero hindi ko naiintindihan bakit mo ginawa yun sa akin. Sumingap ito at pinunasan ng mga luha gamit ang braso. She insisted me. Inawakan niyang balikat nito. Please maniwala ka, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ito umimik. Tahimik lang na suminghot-singhot. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang daliri. Please let's forget it, Rose, and don't ever mention that word break up again. I'll never let someone ruin us. Pagkasabi noon, niyakap niya na mahigpit si Rose. Di pa rin makaget over si Rose sa nasaksihan ng mga nakarang araw. Dala na rin siguro ng selos kaya nagkakaganito siya. Pinaliwanag naman ni Elliot ang lahat, kaso ang kinababahala niya, paano sasabihin ng totoo rito. Isa pa sa lumiligalig sa kanya ang pabago-bago ni Juliet. Gusto niyang kumprontahin ito. Nanghingi siya ng day off ngayong araw para makipagkita rito. Tinawagan niya si Juliet. Gusto niyang kumprontahin ito. Pero sinabi nitong busy pa siya sa pag-shooting. Fashion week daw kasi ngayon, kaya eto, naisipan niyang puntahan kung saan to nagtatrabaho. Suot ang simpleng minimalist dress na niregalo sa kanya ni Elliot, pumasok siya sa studio ng kumpanyang tinatrabahuhan nito. Juliet! Umalingaw-ngaw ang boses niya sa magulong studio. Tumatawid sa gitna ng ingay ng mga stylist at assistant na abala sa paghahanda ng mga bagay na darating sa Fashion Week. Bumagtas siya sa gitna ng rack na magagandang damit. Bawat takbang niya may kasamang puot. Juliet turned around slowly, her elegant face framed by soft waves of chestnut hair. She looked just as poised and composed as always. Ibang-iba sa kumukulo niyang emosyon. Nakasuot to ng pristine white blouse and fitted black socks. Parang successful fashion designer tong tingnan. Dati tong modelo pero pangarap talagang trabaho ngayon. Malayo-layo si Juliet sa kanya. Pagdating sa ganda, wala siya sa kalingkingan nito. Pero bakit pa sinisira nitong buhay niya? Tila kinapos siya na hininga sa magulong studio. Humugot siya ng malalim na hininga. Pinatahan ang sarili bago lumapit sa target. Rosette? Sumalpok ang kiling nito sa kaunting sorpresa. Nanliliit pa ang mga mata. What brings you here? Nandito ako para tanungin ka. Bakit mo hinalikan si Elliot? Di ba alam mo na boyfriend ko na siya? Ano bang iniisip mo? Nahihirapan niyang turan. Hindi ininda ang ibang ususera sa paligid. Ang sa kanya lang makumpronta ito. May iba na tinignan sila, baka napansin ang tensyon sa pagitan nila. Tinaas ni Juliet ang kamay, sinanyasan nitong okay lang siya. Give us a moment, she murmured. Sumunod naman ang mga ito. Iniwan silang dalawa sa bakanting lugar, tsaka binalik sa kanyang atensyon. Anong iniisip ko? Natatawa nitong sabi. I don't owe you an explanation, Rose. Well, I say, Rosette. Talagang may papaliwanag ka sa akin, sigaw niya. Nangangatal na kiniyom ang mga palad. Di ba magkaibigan kayo ni Elliot? Saka magkaibigan din tayo. Tinutulungan mo pa nga sanang i-encourage akong sabihin ko ang totoo sa kanya. Sinabi mo nga ikaw magtatapat nun eh. Akala ko ba masaya ka para sa amin? Umukit ang mapait nitong tawa sa labi. Masaya? Sa tingin mo masaya ko? Mapakla itong tumawa. Napahangad pa sa kisame. I'm sorry, Rosette, but why should someone like you, a fraud, get to enjoy happiness while I? She swallowed hard, her voice rising. While I suffered the unwanted love of Magnus? Eto na naman si Juliet. Akala niya nagmo-move on na ito. Hindi pala totoong pinakita nito noon. I loved Magnus. I chased him for years. Threw myself into trying to win his heart, and what did I get? Nothing. Just pain and rejection. But look at you. Kumikinang ang mga mata nito na tila ningas ng apoy. Huminto para gawaran siya ng matandang balot ng hinanakit. Ito ang unang beses niyang ganito siya tiningnan ni Juliet. Buong akala niya kaibigan niya rin ito. You, who did not even deserve it, who lied to Elliot, my best friend, and now he is in love with you? Patuloy nito, nilalabanan ang mga luha. Nanuyo ang kanyang lalamunan, sumikip ang kanyang dibdib. Sana hindi totoo tong naririnig niya.
Akala ko ba magmo-move on ka na? Sinabi mong okay na lahat sa atin, di ba? For Pete's sake, Juliet, what's gotten into you? Naguguluhan niyang pagsusuma mo. I was wronged. Asik nito, hinila ang buhok. But you helped me. I help you? Pero, ano lang naman, pera lang ang gusto mo, di ba? I pushed you into Elliot because I thought it did not matter. Because I thought he would never care about someone like you. And then just like that, he fell for you? What about me, Rosette? What about me? Huminto ito, may paghati sa tono, pero pinatatag pa rin ang sarili. I lost him before I ever had a chance to have him. And now I'm losing my best friend too. All because of you? It's not my fault. I did not deceive Elliot. I never lied to him. Tinuro niya ang hintuturo kay Juliet. Unang-una, ikaw ang humatak sa akin sa sitwasyong to. You made me pretend to be his secretary. Made me act like it was just about business. Di niya na mapigilan ng sariling bugahan ito. Pumalatak ito. Oo, kasi 'di ba kailangan mo ng pera? Lumapit to sa kanya. Halos magka-nose to nose sila sa sobrang lapit sa isa't isa. Because you agreed to the scheme. To seduce him for the sake of you failing the company. Don't pretend you're innocent, Rosette. Alam ko, she shot back pero ramdam niya ang pagiging guilty. Alam ko na ginawa ko to para sa pera pero ikaw? Humugot siya ng hininga. Kinulong mo ko. Hinatak mo ko sa sitwasyong to tapos ngayon iiwanan mo ko si Ere na ako lahat ang may kasalanan? Umiling ito. No, Rosette. Hindi kita hinatak dito. May choice ka naman mag-walk out pero hindi mo ginawa. Nanatili ka and you fell in love with him. She stepped back and crossed her arms. Hindi ko yon kasalanan. Nasa sayo na yon. For a moment, Rosette could only stare at her, chest heaving, eyes stinging with unshed tears. So ano? She whispered. Kaya mo ba siya hinalikan para parusahan ako? Tumahimik ito. Yun na rin ang sagot sa kanyang tanong. Trembling, Rosette clenched her fist, fighting back the wave of emotions crashing over her. Nagkakamali ka, Juliet. Iniisip mo bang hindi ko deserve maging masaya, ha? Siguro hindi nga. Pero wag mong kalimutan na ikaw rin kapag ito ang turing mo sa mga taong tinatawag mong kaibigan. Tinalikuran niya ito. Nabibigat ang padjak na lumabas ng studio at padabog na sinara ang pinto. Nakakawalang hangin makipag-deal sa mga taong ginagamit ka lang. Pagkalipas ng 3 araw, medyo nakalimutan niyang argumentong yon. Sisikapin niyang ipagtapat ang totoo kay Elliot. Kaya naman naglambing muna siya kanina at pinapayag tong pagbilan siya ng marble cookies. Tiyak magugustuhan niya ito. Kinikilig niyang sambit habang bitbit ang maliit na box na bagong baked na cookies. Naglalakad siya sa entrance hall patungo sa elevator. Tsempong paliko niya nang bumungad sa kanya ang 2 babae. Matagal-tagal niyang di nakita ang 2 to. They are standing in the middle of the hallway where 2 women, Euphemia, Elliot's elegant and fiery sister, and her friend, Shara. Ang kakaiba lang, madilim at masama ekspresyon ng 2. Tila kakainin siya ng buo sa sobrang pagkasuklam ng mga ito. Gusto niya sana maglihis ng landas pero wala na ibang madadaanan. Kaya, chill lang, Rosette. Malalampasan mo rin ang 2. Babatiin niya sana pero bigla siyang sinugod. Mataas at matalim ang boses ng 2. How dare you show your face here, you snake? Malakas na singhal ni Euphemia, saka hinampa sa kanyang mukha ang mga papel na hawak nito. Saka siya nahimasmasa na mapansin na mga picture at dokumento iyon. May iilan pang ginupit na artikulo ng dyaryo. What? She stammered, eyes widening as she looked down at the mess scattered on the polished floor. Her heart hammered violently in her chest as she saw her own face staring back at her from countless photos. Some showed her in elegant business attires, others at high-profile parties and events, all with one glaring caption. Rosette Valentino, CEO, daughter of Gabriel Valentino. Akala mo ba, maluloko mo kami? Singhal ni Shara, ang mabante at may panglalait ang ngiti. Pretending to be some nobody secretary, sneaking your way into Elliot's life? What are you after, huh? Malyari shares? Or maybe, you just wanted to ruin the company for fun? Lumamig ang dugong na nanalitay sa kanyang ugat. Paano nila nalaman? Sinong gumawa nito? Nangatal ang kamay niya nang umupo siya. Desperadang niligpit ang mga papel. Hindi lang basta-bastang papel dahil yon ay mga larawan niya. Mga dokumentong naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa buhay niya, ang pamilya niya, ang posisyon niya at ang tungkol sa investment ng ama niya sa Malyari Group. Nandun ang lahat. Nakahayag lahat-lahat tungkol sa totoo niyang pagkatao.
Answer us! Sigaw ni Euphemia, lumapit ng husto sa kanya. Her face was twisted in rage. You are Rosette Valentino, the daughter of one of our biggest investors. The same man who's been causing chaos in the company for months. What the hell are you doing here? Playing secretary and seducing my brother? Hindi. Nauutal niyang saad. Hindi siya makahinga. Hindi ganito ang gusto niyang mangyari. Sinisikap niyang tatapatin lahat sa tahimik na paraan. Nagsimulang mahulog ang mga butil mula sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasadya. Sinungaling. Sumbat ni Shara. Dinuro ang nanginginig na kamay nito sa kanya. Nandito ka para sirain kami, di ba? Para sirain si Elliot. Nag-disguise ka para sirain ang kumpanyang to. Inakit mo siya. Inihulog mo sa patibong mo. Hindi yan totoo. Abot nga lang niyang depensa. Tumayo siya para rapin ang dalawa, pero sa sobrang panginginig niya ay nabitawan ang hawak na kahon. Kumalat sa mga paa niya ang basag na cookies. Hindi ko bahalak sirain siya. I just wanted to what? Euphemia snapped. Spy on us? Tear our company apart from the inside? Make a fool out of my brother? Euphemia, please makinig ka. Rosette wasn't able to finish her sentence when Euphemia's hand shot out and sharp crack of the slap echoed through the hallway, making her stumble back in shock. Her cheeks stung painfully, but the pain was nothing compared to the anguish tearing through her chest. Shut up, bitch! Bulyaw nito. Nanliit ang mga mata. Tapos ka na bang sirain kami? Pinaniwala mong kuya ko na innocent at sweet ka, pero ang totoo, may masama ka palang binabalak? Nanilem ang mga mata niya sa mga luha. She reached out helplessly, trying to make them understand. Hindi ganito. I did not mean to deceive him. I just wanted to... To what? Asik na Shara. To break his heart? Congratulations, you probably have. You don't care about anyone but yourself. You filthy... Enough! Ginulo sila ng isang malalim at malamig na boses na parang blade na hinahati ang kaguluhan. Napamaang si Rosette. Masakit ang lalamunan niyang lumunok. Dahan-dahang sumidhi ang takot sa kanyang tiyan. Doon si Elliot, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang dating kalmado at mahinahong mukha nito ay naging ekspresyon na magkahalong gulat at sakit. Nakatuon sa kanya ang mga matay dati labis ng iniidolo at sa sandaling iyon parang bumuka ang lupang kinatatayuan niya. Elliot! Bulong niya, nanginginig ang boses. Nakatayo si Elliot sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang opisina kung saan natatanaw ang kabuuan ng cityscape. Masaya siyang nag-iisip kung anong ireregalo kay Rose. Kanina lang kinukulit siya nitong pagbilhan siya ng cookies. Bagamat ayaw niya ay napilitan siya para hindi ito masaktan. Dinukot niya ang cellphone. Dinidistorbo siya sa vibration nito. Sumalpok ang kilay niya na makita ang pangalan ni Rainier sa screen. Pabigla-bigla naman tong magpapamiting. What is it now? Sagot niya. It's something urgent. Can I come to your office? Nagmamadali nitong pahayag. Tumaiimbagang siya. Late na para mag-meeting. We can do it tomorrow? Tinatamad niyang banggit. Tungkol to sa sekretary mo, anito. Natigilan siya. Ano na naman ba ang gusto nito kay Rose? Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkabahala. Parang may nangyaring kakaiba na dapat niyang matuklasan. Fine, see you then. Nauubos ang enerhiya niyang turan. Kinuha sa tenga ang cellphone, tinapos ang tawag, tsaka sinilid ulit sa bulsa. Tiningnan niya ang pinto. Maya-maya darating din si Rose. Bumilito saglit sa labas. Nanigas ang kanyang balikat nang maramdaman na may umuudyok sa kanyang lumabas ng pintuan at magtungo sa entrance hall ng gusali. Bumaga siya ng hangin bago magpadala sa temptasyon. Mabibigat ang mga yapak niyang tinungong elevator. Nanginginig na pinindot ang first flow button. Tumingala siya sa salamin sa itaas. Nalilito. Sa kabang nararamdaman. Alingaw-ngaw ng galit at sigawan ng boses ang nadatnan niya matapos lumabas na elevator. Napako siya sa kinatatayuan nang marinig si Euphemiang sinisigaw ang pangalan na Rosette Valentino sa pagmamukha ni Rose. Bumilis ang tibok ng puso niya na makita mga papel, mga litrato at ang kahon na nabasag ng mga cookies sa paanan ng dalaga. He could not believe what he was seeing. The woman he thought he knew so well. The woman he had started to fall for, standing before him with her face pale and tear-streaked. Elliot! Bulong nito sa nanlalaking mga mata. Is it true? Tanong niya sa paos na boses na tila sinasakal siya sa bawat salitang bibitawan.
Are you really Rosette Valentino? Pumitlag ito. Di makakilos sa gitna ng dalawang babaeng may matigas na mukha na tila mga executioner na binabantayan ang preso ng mga ito. I can explain? Nauutal nitong saad pero hindi matapos-tapos ang pangungusap. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Please, it's not what you think. Not what I think. Pinakawalan niya ang mapait na tawa. He felt a surge of disbelief, of betrayal so intense it made his chest ache. Ano pa ba ang dapat kong isipin, Rose? Narinig ko ng lahat. I can't believe you. After all of this, you're just deceiving me? Umalingaw ang boses niya sa buong pasilyo. Kumikinang ng luha ang namimilog ng mga mata ni Rose. Please, makinig ka. Hindi ko to sinasadya. Shut up! Pigil ang galit niyang bulyaw. Napilitan to at nilapitan siya. Tiningnan na mataman habang umatras ito papalayo. The sight of it, her fear, her helplessness only fueled his anger. Paano nito nagawang sirain ang binigay niyang tiwala? Oh God, he'd trusted her more than anyone else at ngayon para siyang tanga. Nakatiim bagang siyang nilapit ang bibig sa tenga nito. Did you really think you could deceive me forever? Was this all just some game to you? Seducing me, pretending to care, where the whole time you were... Oh please, hindi ko sinasadyang mangyari to. I never wanted to hurt you. Enough! He roared. Pumapatid na ang kanyang pasensya. Ayaw niyang marinig ito, lalo na ang nagsusumamong paliwanag nito. Hindi niya mapuna ng galit ngayon. You're nothing but a liar, Rose. A liar and a manipulator. Sana naalaman ko na noon pa. Tears spilled down her cheeks and shook her head violently as she cried out. Hindi ako ganyan. Sinubukan itong hawakan ng braso niya pero mabilis niyang nariyo ang sarili. Please, please, Elliot, maniwala ka. I swear I love... Don't you dare say that to me. Her voice was ice cold now, cutting through her like a blade. Kaagad niyang tinalikuran ang dalaga. Hindi niya kayang tignan ito. Hindi niya kayang makitang pagmumukha ng babaeng nagloko sa kanya. You disgust me, asik niya. Akma siyang hahakbang para iwan to, pero bigla nitong hinablot ang kanyang braso. Elliot, please, pagmamakaawa nito.